Dear Tito J, itago mo na lang ako sa pangalang Jeff. Ang aking kwentong ibabahagi ay tungkol sa classmate kong straight. Nagsimula ang aking kwento nang kasalukuyan akong nasa high school at doon kami unang nagkita at nagkakilala ni Marvin. High school pa lang kami si Marvin na ang campus crush, matangkad, matalino at laging pinagkakaguluhan ng mga babae. At pati na rin ilang lalaki ay palihim na humahanga sa kanya. Classmate ko siya mula first year hanggang fourth year. Pareho kaming honor students. Gayunpaman, hindi kami naging close sa isa't isa ng mga panahong iyon dahil na rin siguro sa pareho kaming laging nakatutok sa pag-aaral at magkaiba kami ng circle of friends. Hindi kami nag-uusap maliban sa mga group projects. Wala ring pagkakataong magkabiruan o magkapalitan ng kwento. Pero sa tuwing magtatama ang mga mata namin, may kung anong kilig at kaba akong nararamdaman na pilit kong itinatanggi. Hindi ko rin alam kung napapansin niya iyon. Marahil para sa kanya, isa lang ako sa mga kaklasing kailangang tapatan sa akademya. Pero sa akin, siya ang klasing taong hindi mo basta-basta makakalimutan dahil hindi lang gwapo, matalino pa. Kaya hindi ko maiwasang lihim na humanga sa kanya. Pero hanggang paghanga lang, dahil alam ko namang straight siya at maraming babaeng naghahabol sa kanya. Lumipas ang ilang taon at nagkita kaming muli sa kolehiyo. Transferi siya mula sa ibang universidad at pareho kaming napunta sa iisang university. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nauwi kami sa iisang boarding house. Dahil doon, naging magkakabarkada kami kasama ang dalawa pa naming classmate. Isang gabi, kami lang dalawa ang naiwan sa kwarto. Umuwi sa probinsya ang dalawang kasama namin. Nanonood kami ng movie sa laptop habang magkatabi sa kama niya. Maya-maya napansin ko na unti-unti siyang nakatulog at hindi ko maiwasang lihim siyang titigan at pagmasdan ng gwapo niyang mukha. Aaminin ko, Tito J, mas lalo siyang naging gwapo at gumanda ang katawan. Kaya mas lalong tumindi ang pagnanasa ko sa kanya. At that time, nakasuot lang siya ng maluwag na shorts at sando. Doon ko napansin ang hubog ng katawan niya, yung matipuno niyang dibdib, at lalo na ang nakaumbok na alaga niya sa ilalim ng shorts. Hindi ko mapigilan ang sarili kong malibugan hanggang sa tuluyan akong madala ng matinding pagnanasa. Kahit kabado at sobrang bilis ng pagtibok ng puso ko, unti-unti kong inilapit ang kamay ko patungo sa shorts niya at marahang hinimas ang nakaumbok niyang alaga. Hanggang sa tumigas iyon at nang walang reaksyon o pagtutol mula sa kanya, ay lumakas ang loob kong ituloy ang ginagawa ko. Dahan-dahan kong binaba ang shorts niya at tuluyang tumambad sa akin ang malaki at matigas niyang alaga. Dahil doon, hindi ko napigilan ang sarili ko at unti-unti kong inilapit ang mukha ko sa alaga niya at tuluyang kinain. Ilang minuto lang ay bigla siyang nakontento at tuluyang naligayahan. Nabigla man sa biglang paglabas, ay marahan kong pinunasan ito at itinaas muli ang shorts niya at dahan-dahan akong umalis at bumalik sa kama ko na parang walang nangyari. Pero alam kong gising siya. Ramdam ko ang tensyon sa katawan niya, ang kontroladong paghinga, ang hindi natural na pagkilos. Nagkunwari lang siyang natutulog. Kinabukasan parang wala lang. Nagkita kami sa banyo, nagkatinginan at binigkas ko ang isang salitang salamat. Doon siya biglang nagalit. Hindi niya ako pinansin ng 3 araw. Tahimik lang siya at naging malamig ang pakikitungo sa akin at umiiwas tuwing lalapit o kakausapin ko siya. Pero hindi rin nagtagal at bumalik kami sa dati. Isang gabi, sinubukan kong muli ng kaming dalawa lang ulit ang naiwan sa boarding house. Ginapang ko siya habang tulog at nang madama kong tumigas muli ang alaga niya, ginawa ko ulit. Mas mapusok na, mas hayok, wala siyang pagtutol, nilulun ko ang lahat, walang tapon. Sa bawat gabing kasunod noon, naging routine na ito. Kunwari ay makikinood lang ako sa laptop niya, pero pag pinatay na niya ang ilaw at hihiga na siya, hudyat na yon para sa aming maiinit na tagpo. Hanggang sa lumipat ako ng boarding house, naiwan siyang mag-isa sa kwartong iyon. Pero gabi-gabi, pinupuntahan ko pa rin siya. Laging may dahilan, laging may pagkakataon. At sa tuwing magkasama kami sa dilim, inuulit namin ang ginagawa naming lihim. Gayunpaman, kahit purong pagnanasa lang ang relasyon namin, ay masaya ako dahil ako ang nagpapaligaya at nagpapainit sa gabi niya at nagagawa ko ang gusto kong gawin sa kanya na hindi nagagawa ng mga babaeng naghahabol sa kanya.
Pagkatapos naming makagraduate ng college, tuluyan na kaming nagkahiwalay. Pero nanatili pa rin kaming magkaibigan. May asawa na siya ngayon, pero never naming pinag-usapan ang aming lihim na relasyon. At hindi na rin ganoon katindi ang pagnanasa ko sa kanya dahil alam kong pamilyado na siyang tao at ayoko naman makasira sa relasyon nilang mag-asawa. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-comment ng inyong opinyon. Don't forget to like, follow, and share for more stories like this.